What's up mga ka-chibi? Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagpipilgrimage at para sa ating next video ngayon. Halina at samahan ninyo ako at welcome to the Pilgrim's Road. So what's up mga ka-chibi? Ako nga pala inyong Kuya Chibi, Kuya Rafi, and welcome sa The Pilgrim's Vlog. So nandito tayo ngayon sa Landayan, sa San Pedro, Laguna. Napaaga yung baba ako. Nandito pala ako sa Robinson's Galleria. Masyado ako excited kasi nag-google map lang ako. Pagkatapos akala ko malapit siya. So technically, lalakarin ko siya. So ito yung first time natin makikita si Lolo Uweng. Yun. So tara, lakarin na lang natin. Feel ko malapit na lang naman na. Diba? Sobrang excited ko dito ako bumaba. So, although may kaibigan tayo sa Landayan, hindi ko kasi alam kung nandun siya. Pero hindi nag-message naman na din siya. Since Monday ngayon, so karami nasa work, nasa school. And ngayon lang na yun yung off natin. So dito yung chance na makapunta tayo kay Lolo Uweng. Ay, ayun, nakikita ko na yung arc. I think yun. Pwede kayang tumawid yun. Oh my god, dito pala yung tawiran. So tatawid tayo. May tawiran. Sorry na, joke lang. Dito tayo tatawid para malapit na sa arc. Ang orihinal na kapilya ng baryo na gawa sa kawain at nipa na kinaroroonan ng mahimalang imahen ni Jesus na nakahiga sa libingan na mas kilala bilang Lolo Uweng ay kalaunan ay naging isang malaking simbahang bato dahil sa pagdami ng mga peregrino na dumadagsa sa simbahang ito tuwing Biyernes. Noong Setyembre 29, taong 1969, itinayo ni Obispo Pedro N. Bantigue ang parokyang ito sa ilalim ng pagtangkilik ang pagpapatron ni San Miguel Arcangel. Ngunit kalaunan ay naging Santo Sepulcro dahil sa kasikatan ng imahe ni Jesus sa libingan. Sa mga lugar na malayo sa poblasyon, ang mga katutubo ay nagtatayo ng mga pansamantalang lugar ng pagsamba na tinatawag nilang bisita. Totoo ito na kaso sa Landayan. Ang simbahan ng parokya sa poblasyon ng San Pedro na tinatawag ng mga katutubo na bayan ay sinasabing itinatag noong 1736 kasama ang isang Espanyol na fraile na nagngangalang Padre Manuel Eduardo bilang unang kura paroko. Noong panahong iyon mayroon ng bisita sa Landayan sa ilalim ng jurisdiksyon ng parokya, bagamat ang mga katutubo ay naglalakbay pa rin patungo sa simbahan ng poblasyon upang dumalo sa regular na misa tuwing linggo at iba pang mga relihiyosong aktibidad, kabilang ang mga ritual ng binyag at kumpil ng kanilang mga anak. Ang mga banal na misa ay ginaganap sa bisita kapag hiniling ng mga katutubo, ngunit sa mga espesyal na okasyon lamang tulad ng taunang pista ng baryo tuwing Mayo at Setyembre. Sa bisitang ito, noong ika-19 na siglo, inilagay ang icon ng isang patay na Jesus at naging paksa ng pagpupugay ng publiko. Kalaunan, ang imahen ay binigyan ng pangalang Emmanuel Salvador del Mundo na ayon sa dating manggagawa sa simbahan ay nakaukit sa orihinal na kahoy na kamarin ng icon. Ang imahen ay tatawaging Lolo Uweng na hango sa ngalang Emmanuel.
Ayun. Oh, ito na yung arc. Papunta kay Lolo Uwing. Tingin ko kaya siyang lakarin. Lakarin na lang natin. Okay. So, yun. Dito tayo, lakad tayo sa papasok. Yung vibe niya medyo para may sa binangonan style, no? Parang ganito. So, every Friday, nagiging Quiapo style ang San Pedro. Specifically di sa Landayan. Kasi dinarayo nga daw talaga si Lolo Uwing. So, let's see. Ano kaya yun? Parang house. Tapos may balon pala dito, guys. Cute. May tiles pa talagang ganito. Ah, ayun yung bagong simbahang ginagawa. Okay. Ayun, nandito na pala tayo. Dambana ni Jesus sa Banana Libingan. So, oo nga. Ah, ito yung bago. Okay, ito na yun. Sure na ako. Ito yung totoong simbahan niya. Yung isa kasing simbahan niya, guys. Okay, ito nga. Dambana ni Lolo. Uy. Okay, so pasok na tayo. Sarado siya. So, may pasukan kaya dito sa gilid. Ay, pwede. Ayan. Oh my God, solo pala natin si Lolo Uwing today. Solo natin siya. Hello, Lord. Ayan po siya. So, akyat tayo sa veneration area. Dito daw yung pasukan. Pero feel ko dun sa kabila yun. Donation box. Ni Lolo Uwing. Let's see kung kita siya dito. Ah, kita siya dito. Replika rin siya. From here, confession room dito din. Ay, may green light. And ito yung papunta kay Lolo Uwing. I feel ko exit to. Tingin ko yung stone ay galing sa Holy Land, sa Holy Sepulchre. And ito yung certificate of authenticity. Ito yung certificate tungkol na sa stone. Dito yung pupunta sa pahalikan, dito yung pupunta sa confession. Hindi ako masyado nakapagsalita kasi solemn yung veneration area ni Lolo Uwing. So nagpray lang na talaga tayo doon at may onting clip tayong kinuha.
So, pupunta ngayon tayo dun sa balon. Sa tapat lang daw to ng simbahan. So, let's go. For that, parang gusto ko makumpisal. Meron kayang kumpisal ngayon? I'm not sure kasi. Pero, ito yung isa sa mga replika ng Lolo Uwing. Ito yung replica siguro ito yung ginagamit nila pag Holy Week. Uy, ganito yung ideal ko na gawin soon. Pero, kayo na po bahala, Lord. So ngayon naman pupunta tayo sa balon. Ang sabi sa atin ni sister sa loob ay kaya naman daw siyang lakarin dito sa may harap. So magtanong-tanong na tayo. Let's go. Dito, ayan, lakarin lang daw dito eh. Feel ko yun. Saan kaya? Pa-souvenir sa atin si Paolo Marquez. Thank you so much. Sayang hindi kami nakita kasi pupunta daw siya ng school. Ay, sakto may babasahan ako sa office. Ay, wow. Thank you so much. I-distribute ko rin sa Faithfuls at sa aking family. So, okay. So, ito na pala yung balon ng Lolo Uwe. So, ito yung balon ni Lolo Uwe. So, let's go. Pasok tayo sa loob. Ang dami yun! Parang holy water na po kung tutusin. May mga naliligo rin ho dito. Sa Saudi, ang tawag nila, Samsam. Oo. Dito sa atin yung holy water. Ayan, naglilinis pala sila dito guys. In preparation sa Holy Week. So, ayun yung balon. So, dito kumukuha sila na ayan, meron rin mga warnings of course. Bawal ang sabon sa tabi ng balon. So, yung iba dito naliligo, kumukuha ng tubig, inuwi daw sa mga bahay nila. Kasi parang siyang dinidescribe as healing water or parang holy water. Ito is from 1917 to 2017 ginawa or in-establish, not sure. Pero siguro ito yung found kung kailan natagpuan ang balon, not sure. Diba? Where prayers lead to miracles. Okay, so since nandito na rin tayo, punta natin yung bago niya simbahan. Medyo malapit lang naman din. Lakarin na lang natin. Puntahan kahit glimpse lang. Parang yung vibe nyo, parang may halong solidad ng Portavagen phone. Pero laki ang taas. Lipin lang natin, no? Pero ang ganda, ang laki pala ng ginagawang dambana ng Lolo Uwe. On process pa rin siya, ginagawa pa rin siya. Nakalagay dito, Lolo Uwing's Via Crucis. Okay. So, nakaready na nga rin yung ibang stall dito, feel ko, for the pilgrimage. Pero ito siya. Tingin yung gagamitan ng Lolo Uwing na karosa, and siguro dito nila ginagawa yung mass at may mass dito. Napakalaki pala nito, sobrang laki. Yun, hindi pa pwedeng tingnan siguro yung loob niyan kasi still ongoing. Sana makapunta tayo dyan pag ayos na siya. Hindi tayo nakapag-video na maayos din sa may balon kasi nililinis yung balon. So bago mag Holy Week daw pala, nililinisan yung para sa mga faithful, para pag kinuha yung tubig. Yung tubig nga medyo madumi pa nung nakita ko, kaya siguro pinapalinaw nila. So ayan yung bagong church.
So, hindi ko na lang muna papasukin yung loob. Hanggang dito lang muna, glimpse muna sa labas. Para na rin, syempre, special view pag ayos na siya. Saka natin videohan, no? Pag ayos na. Para na rin sa church. Dapat church muna yung unang mag-post na mag-reveal ng kanilang bagong dambana, no? For Lolo Owing. So far ngayon, uwi na tayo. Nakapunta na rin tayo sa wakas dun sa dambana ng Lolo. Kita pala siya dito guys. So yun, yeah. So very blessed tayo na nakapunta tayo sa Mahal. And let's go, uwi na tayo. Thank you so much pala kay Paul Marquez. Yes, kay Paul Marquez para dun sa pa-souvenir sa kaibigan natin. Sayang hindi kami nagkita. But hope pagbalik ko dito kita kami. So yun lang guys. Salamat sa inyong panonood and kita-kits ulit sa ating next pilgrimage.